Pero yung kapatid mo pumunta doon, kayo yung wala. Lugar mo rin yun kasi nga, Romualdez yung nanay mo, taga Tacloban. Di ba? Pero yung first cousin mo, si Martin, inaaway-away mo. O ngayon, kung nilostay, edi mag-file kang resolusyon sa 20th Congress. Magpa-imbestiga ka. Sino yung pumipigil sa'yo na magsagawa ng investigasyon? Hindi yung puro daldal. Tingnan mo yung Congress. Nang makita, hindi ma-justify ng kaibigan mong si Sara Duterte yung paggastos ng confidential funds, ayun, inimbestiga ng Congress. And afterwards, may recommendation other than yung impeachment. Articles of impeachment, yung pangalawa, yung paglustay ng confidential funds. May nirekomenda pa na kasong pandarambong sa sandigan ang Kongreso, ang Quadcom. Yan ang dapat na aksyon. O ngayon, this is a challenge for you. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Kumusta kayo mga tugang, mga manoy, mga manay? Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, a broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin ito, mga kababayan, na issue sa San Juanico kasi bumuelta uli si Amy Marcos sa Congress kasi si Nopalpal mga kababayan, si Senator Amy Marcos ni Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Congress. Kasi nag-run si Amy. Yung San Juanico daw, pinapatamaan si Martin Romualdez kasi inaaway-away nila. Gustong palabasin ni Amy, walang ginawa yung Kongreso para man lang ma-repair ang San Juanico Bridge. Kumbaga, nag-allocate ng pondo, sabi ni Amy, ang Kongreso, kakarampot, pang pintura lang anya. Sabi ni Attorney Princess Abante, kayuan niya dyan sa Senado, ikaw mismo, anong ambag mo? Ngayon, bumuelta uli mga kababayan si Amy Marcos. Hindi matahimik kasi pinapatulan na po ng Kongreso. Pero hindi mismo si Martin Romualdez na nagsasalita. Ang pumapatol sa kanya, si Attorney Princess Abante. Sabi kasi ni Attorney Princess, well, ito, public records naman, yung mga budget allocated for San Juanico Bridge. Since 2018 pa, even the time na bago pa naging speaker, si Speaker Martin Romualdez, and bilang isang taga-Tacloban, as the representative of that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Tuloy-tuloyan niya yung pag-alokar allocate ng pondo para sa bridge rehabilitation and maintenance. Sabi po ni Attorney Princess, siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din natin tanungin ano ang naging ambag niya bilang senador. Nakasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge, sabi po ni Abante. Piniltaan po ni Attorney Princess, palaban po yon, anak ni Congressman Abante, na ngayon dineclare renoclaim ng COMELEC si Benny Abante na siyang nanalo. Disqualified yung si Oy kasi annulled yung candidacy ni Oy, null and void. Dahil sa citizenship issue, naturalized Filipino kasi siya, hindi natural born. Kitang-kita pong Chinese. Buti naman, mga kababayan, naagapan agad. Ayun, hindi siya makakaupo. Ang uupo yung incumbent. Ito, anak ni Congressman Abante. Itong si Attorney Princess Abanting, palaban. Pinatulan po si Amy Marcos. Ano kaya ang bag mo? Ngayon, hindi mapakali si Amy Marcos. Bumuelta uli. Yan ganyang official statement. Basahin natin kung anong sinasabi na rito. Matapos ang ilang pag-uusisa sa kondisyon ng San Juanico Bridge, didma ang DPWH at si Speaker. Talagang target mga kababayan yung kanyang pinsan. 451.4 milyon pesos lamang ang alokasyon para sa rehabilitation ng tulay mula taong 2018 hanggang 2025.
Ako pa mismo ang nagtanong kung saan linaan ang bilyong pondong nakalagay sa GAA. 4.7 bilyon para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Bilyon ang linustay na pera para sa mga daanan na masayang pinagkakakitaan ng kung sino-sino, pero ang malagang tulay ni hindi in-inspeksyon at puro pintura lang ang ginawa. Anong hindi in-inspeksyon? Galing pa lang doon yung kapatid mo, si PBBM, in-inspeksyon. Kayo hindi pumunta doon. Pero yung kapatid mo pumunta doon, kayo yung wala. Lugar mo rin yun kasi nga, Romualdez yung nanay mo, taga-Tacloban. Di ba? Pero yung first cousin mo, si Martin, inaaway-away mo. O ngayon, kung nilustay, edi mag-file kang resolusyon sa 28th Congress. Magpa-imbestiga ka. Sino yung pumipigil sa'yo na magsagawa ng investigasyon? Hindi yung puro daldal. Tingnan mo yung Congress. Nang makita, hindi ma-justify ng kaibigan mong si Sara Duterte yung paggastos ng confidential funds, ayun, inimbestiga ng Congress. And afterwards, may recommendation other than yung impeachment. Articles of impeachment, yung pangalawa, yung paglustay ng confidential funds. May nirekomenda pa na kasong pandarambong sa sandigan ang Kongreso, ang Quadcom. Yan ang dapat na aksyon. O ngayon, this is a challenge for you, Senator Amy Marcos. Di magsagawa ka ng investigasyon sa Senado na para malaman kung talagang totoo ang mga sinasabi po ninyo ay yung pera nilustay. Hindi yung puro press release po at post sa social media. Di ba? Lumalabas lahat propaganda. Bilyon-bilyon ang nilustay. Asan yung nilustay? Patunayan mo na may nilustay. Sabi niya rito, ang San Juanico Bridge ay binuo sa administrasyon ng aking ama na simbolismo ng katapatan at pagtutulay ng kalinga ng pamalaan papunta sa mga mamamayan. Ngayon, pinagdududahan ang tibay at serbisyo nito. Pero ang hinahanapan ng ay may solusyon ay ako pa rin. Tinatanong ka lang, ano yung ambag mo? Di ba? Public official ka, senador. At party ka sa nagbabalangkas ng budget. So ano yung ambag mo? Tama? Yun ang tanong ni Atty. Princess. Kasi yung Congress may ambag na at gumagawa ng solusyon yung kapatid po ninyo. Kayo, other than yung mga post ninyo sa social media, ano yung ambag ninyo? Yun ang hinahanap ni Atty. Princess. Kasi lagi mong tinatarget yung pinsan mong si Martin Romualdez. Hindi ka man hindi namin maintindihan kung ano yung galit mo. Sabihin mo na lahat kung ano yung galit mo kay Martin Romualdez. Hindi man po nagsasalita si Martin. Bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan, dyan nakatira, bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin, sana ako na lang nagpresidente. Di magpresidente ka. Bakit kasi? Yung kapatid mong si PBBM yung pinatakbo mo, nakababatang kapatid mo yon. Bakit wala kang lakas ng loob na tumakbo noong 2022? Di nagkaalaman sana kung nanalo ka. O di okay. Di ba? Sa 2028, anyway, pag natalo ka, balik ka sa Senado. Tumakbo ka na presidente. Huwag na si Sara. Kasi si Sara, tingin ko, damaged goods na si Sara. Malamang sa malamang, kahit halimbawa i-acquit pa ninyo sa Senado with the recommendation for plunder case ng Kamara, ganun pa rin ang pupuntahan ni Sara Duterte. Di ba? At halimbawa, ilabas na yung warrant of arrest ng ICC na in-announce ninyo. Kayo na mismo yung announce. Di ba? Several months ago, na priority ngayon si Sara sa huli ng Interpol. Malamang sa malamang, hindi na niya magawa na tumakbo pa para kumandidato. Malamang tumakbo siya tulad ni Harry Roque. Nagtago. O di ba? Ganon ang malamang sa mangyari.
O ngayon, sabi dito sa balita, si Sara Duterte daw mga kababayan, hindi mag-attend ng SONA. In-invite kasi as protocol. Iwan ko si Amy Marcos kung mag-attend. Sara Duterte to skip Marcos Fourth SONA, sabi ng House Secretary General. Ang gusto kasi ni Sara Duterte, siya na yung mag-SONA. Ang gusto niya, siya na yung Pangulo. Dinesignate na, inappoint na niya yung sarili na designated survivor. Kaya galit na galit mga kababayan. Sabi ng mga kwento-kwento, yung agenda kasi daw, hindi natuloy. Yung plan B na yung ating Pangulo will just serve for 1 or 2 years. Afterwards, yun na nga po, tatalsikin muna si Martin Romualdez para mawala yung proteksyon sa Kongreso, to take over si GMA na The Platters, member ng bandang The Platters, then to take over sila. Ipa-impeach si PBBM, lang baliktad yung nangyari po. Ang na-impeach si Sara. Yan kasi, nag-iisip ng sangkagitna. Lahat nawala sa kanya mga kababayan, pati yung confidential funds. O, diba? So, walang problema kung ayaw niyang mag-attend. Kasi siyempre, alangan man mag-attend pa man si Sara Duterte na grabe po ang galit kay PBBM. Hindi man siya inaano. Kontra nga yung ating Pangulo sa impeachment. Yung anak, siyempre, siya yung nag-endorse. Number 1 na pumirma kasi anak yon, nagbantaan yung tatay, nanay at si Martin Romualdez na tito. Alangan man hindi yun pipirma. Di ba? At isa pa, siyempre, masakit sa kanyang tainga na marinig yung mga the best achievements, accomplishments at mga plano. Basag kasi doon ang lahat ng mga paninira na ginagawa niya mismo at ang kanilang kampo laban sa ating Pangulo. Di ba? Basag kasi lumalabas, hindi man talaga totoo yung mga kwento nila at man lang paninira. Yung hinahanap niyang 20 pesos na bigas, meron na. And it will be sustained, mga kababayan, sa buong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. At kung si Martin Romualdez ang susunod na presidente, tuloy-tuloy na to. Di ba, mga kababayan? Kaya hindi siya mag-attend. Makikita ninyo, malayo sa pag-ugali si Sara Duterte kaysa kay Leni Robredo. At least si Leni Robredo, kahit hindi kasundo si Digong, nag-attend yun. Hindi pikon. Si Sara Duterte, pikon na pikon, mga kababayan. So, tingnan natin kung pati si Amy Marcos hindi a-attend. Di ba, mga kababayan? Unang session day nila yon. Tingnan natin kung mag-absent pati si Amy Marcos. Kaya sabi ng mga nag-react pong netizen, wala namang mawawala kahit di siya umattend. Sabi ni Monica. Sabi ni Princess Moko, ay di buti, di nga siya mag-attend, wala din siyang isang salita. Sabi ni Vic Cambalon, okay lang, hindi wala naman tayong vice president, matagal na, pero kapal ng face, sumasahod ng walang trabaho. Sabi ni Albert Rivera, dapat lang, walang ginawa mga mabuti, puro pag sa DepEd, ngayon, hirap mga bata mag-aral, walang konsensya, sarili pagnanasa sa pondo ng DepEd. Dapat makulong yan. Sabi ng isa pa, di siya kawalan. Wala naman siya ambag sa Pilipinas. Walang kwentang BP. Bakit pa siya pupunta? Maya naman siya sa mga nilustay niyang pera ng DepEd. Walang kawalan. Hindi kawalan si Sara kahit hindi siya pumunta sa SONA ni PBBM. Si PBBM ang kailangan doon, hindi si BP Sara. Kahit naman nandun si BP, di naman siya papalakpak at tatayo. So, might as well do her own business for the day. Wala man po, wala man contribution sa ating bansa. Yung Pangulo pala natin, lumarga pa Japan. Para sa World Expo 2025 in Japan. Tapos, sabi ng ating Pangulo, lahat ng eskwelahan sa buong bansa magkakaroon na po ng free internet access by end of 2025. Di ba?
Napakaraming accomplishments, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mandiliit lang si Sara Duterte kung halimbawa pumunta siya doon. Kasi yung mga sinasabi niya po na walang nagawa ang gobyerno, mapapahiya siya. Harap-harapan siyang mapapahiya kasi yon ang magiging laman ng SUNA. Yung mga accomplishment tapos yung mga gagawin pa in the next 3 years. Di ba? Para niyang matunaw si Sara sa pagkikinig doon sa SUNA. Yung gagawin niya, hindi na lang makikinig. Pero later on, i-review niya yung mga sasabihin para may pangbanat naman siya. Di ba? Gagawa naman siya, magpapapreskon pagkatapos babanatan yung report sa SUNA ng ating Pangulo. Siguradong gano'n ang mangyayari, mga kababayan. Tayo naman, alam naman natin kung ano ang totoo. Di ba? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Tapos ito po yung bagong product namin. I am worldwide amazing pure organic barley. Yan powdered drink mix from Australia. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas, endorsed by Maritoni Fernandez, cancer survivor. Yan po yung mga health benefits, mga kababayan. Boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. O ngayon, for cancer-free life, contact ninyo po yung aking anak na architect, entrepreneur Riz Maravillas. Mag-message na lang po kayo sa kanya direkta sa Facebook account niya. Yan po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.